ang daming lubog na kalsada. Grabe din ang At yung traffic. maraming nalubog na yun, Pam, ang tanong ko agad sa inyo, naka-move on na ba kayo? O mag-move on ba talaga kayo sa issue ng flood control scandal? Yes, totoo yan. And speaking of moving on, Marlon, hindi gumagalaw ang maraming sasakyan ngayon sa maraming kalsada because tignan mo, Shena said BGC to Marikina 5 hours. O para kang umuwi ng para kang umuwi ng Pangasinan kung ganyan. Na ang pangit nga naman ng optics na habang bumabaha sa Metro Manila, tuloy pa rin ang impeachment. Sobrang nakakasuka na ang optics na yan. True. Ang magandang optics nga, yung pagtapos ng hearing kanina sa impeachment, sana may makunan man lang no, sa mga prosecutors na to na naiipit yung convoy nila sa baha. And kahit yung mga private prosecutors, sila kapunan, na nalulubog sila sa baha. Ay higit lalo, sana maranasan talaga. Or alam ko naman, nararanasan may dinaanan baha ang mga senator judges, particular si Senator Erwin Tulfo, na sinabi niya mag-move on na tayo sa issue ng baha. And pag nadaanan niya yun, sana bigla siyang magmuni-muni, bigla niyang maisip na, tama ba yung sinabi ko? Mag-move on na sa baha. Congratulations also sa matagumpay and talagang pang world class, Pam. Masasabi natin pang world class yung nangyaring indak-indak sa Kadayawan. Marlon, naririnig mo kung magkatabi tayo sa seating arrangement, Marlon, yung hiyaw ko ba, it brings back old memories nung tayo ay nasa high school na may intramurals, elementary na may intramurals. Marlon, yung mga edad na yan yung very passionate pagdating sa yung mag-practice, mag-conceptualize, gumawa ng props, no? Ang saya ng puso natin. Basta biro yung preparasyon, Pam, pati yung gastos sa costumes and idea, yung konsepto, and sa indak-indak sa Kadayawan na itong nangyari. Nailabas yung creativity ng mga kabataan, of course, sa tulong ng mga teachers, at pati yung sa costume, Pam, pati yung mga idea, pati yung ethnic sounds, yun ang tindig balahibo. At sabi mo nga, totoo, may instrumento, ginanon mo pa ako eh. Live! So, live. Kasi kala mo ba nung una, ano yun? Tape lang, Pam? Or, akala ko tape. Kasi di ba nung umaga may parade na eh. Yung pala initial lang yun. Yung parade sa umaga, ang aga natin nagising, bagaman puyat tayo. Pero, work naman na gumising tayo ng maaga. Dahil sa umaga pa lang kitang-kita na yung sigla at saka tikas nung mga performers, yung mga sumali. Hindi lamang iba't ibang school sa loob ng Davao City, kundi outside ng Davao City. Marlon, and as we speak, again maraming salamat sa Davao. Marlon, as we speak, nakabalik na tayo sa Maynila, no? As we have this live, nakabalik na tayo sa Maynila. And as we speak, right now, Marlon, ang angge at lakas ng hangin, Marlon. I don't know kung naririnig ninyo, parang ito dito kung makakanta yun, The Wind is Howling. Oh. yung sa Frozen ba? But it should not bother me anyway, no? Pero, syempre, nakikita natin ganyan, alam din natin at kalat na ang mga materials online, Marlon, na ang daming lubog na kalsada. Grabe din ang traffic. Maraming nalubog na yun, Pam. Ang tanong ko agad sa inyo, naka-move on na ba kayo? O mag-move on ba talaga kayo sa issue ng flood control scandal? Yes, totoo yan. And speaking of moving on, Marlon, hindi gumagalaw ang maraming sasakyan ngayon sa maraming kalsada because tignan mo, Shena said BGC to Marikina 5 hours. O para kang umuwi ng Pangasinan kung ganyan. Marlon. Buti Ate Shena, hindi nagulo ang buhok mo. Oh, Marlon. Pero Marlon, ganda seriously, ng profile pics ni Ate Shena. Seryoso tayo, sorry Kanina lang, Pam, nung paglabas natin ng airport, actually late akong, nauna kayong lumabas eh. Kasi wala naman kayong check-in luggage. Ako meron may inang. Nanunumbat ka ba? Nagulat ako nung nag-text. Hindi. Nagulat ako, Pam, nung nag-message ka. Ikaw nag-start nag-message, ano? Ako. Sabi ko, canceled yung 6 p.m. Canceled yung 6 p.m. meeting ko. Tuloy mag-vlog na lang tayo.
Sabi mo, andito pa ako sa Villamor. Villamor. Grabe, parang 45 minutes ka na na-stuck doon. Tama ba? Oo, 45 minutes na kitang tinakasan dahil wala nga akong check-in na gamit, Marlon, at ikaw At wala ka hinihintay mo dalang yung- kotse. Wala akong dalang sasakyan. Hindi ako Oo. nag-park dahil nalulula naman ako sa parking fee dyan sa ano. So, nag-grab ako. Yung grab, normally Marlon, nakukuha ng 20 minutes, sometimes even less. Yeah. Yung Oo. biyahe, pauwi. Kanina Marlon, 1 oras. Alam mo yung maiyak-iyak ka na, sasabog na yung pantog mo, hindi mo na maintindihan din yung gutom, di ba? Tapos inaaliw mo yung sarili mo, nanonood ka na rin ng impeachment and all, pero hindi matatawaran yung traffic na nakikita mo. Kasi syempre Marlon, yung view mo ang haba na, di ba? Yung puwet ng mga sasakyan pula kasi naka-brake lights, di ba? Grabe traffic. Ikaw, kumusta yung Saan ang dinaanan? Teka, sa'yo, bakit na traffic? Saan ang... Sales Road. Sales Road. Doon ang Sa ilalim build-up? ng tulay. Oo. Sa ilalim ng Papasok tulay. ng- Ako naman, oo, paglabas kasi, usually paglabas ko ng parking, yung pay parking sa Terminal 3, akit na agad ako ng Skyway. Usad Pagong. Kaya sabi ko, dito rin sa akin, Pam, Skyway, grabe traffic. And may, buti na lang, nung pag-akit na ng Skyway, going south, medyo maluwag na at nagkita kami ron ni Engineer Samber dito sa south. Hindi naman siya masyadong matagal nag-antay. well, oo. Good for us, no? Kahit papano, okay tayo. Pero Marlon, tama again ang sinasabi ni Shena. Nakakaawa yung mga TNVS, mga at riders natin. Kasi unang-una Marlon, walang ikot ang biyahe. Magkaroon ka man ng, ito yung panahon na maiintindihan mo kung kinancel ka, Marlon. Kasi maaring para sa kanila lugi because gusto nila within the area lang kung saan sila na-stop. At maaring yung iba, Marlon, umuuga ka. Sorry, Oo. ninanamnam ko yung ano ko. At tawag dito, maaaring yung iba Marlon, ubos na ang gasolina or nagpatay na ng makina para hindi maubusan lalo ng gasolina. Tapos syempre, magpapagasolina ka Marlon, aarayan mo rin ang presyo ng gasolina. Bukod doon, particularly yung mga Grab driver, no, or Lalamove, hindi nila isasalang-alang yung sakyan nila na ilubog sa baha. Kasi hinuhulugan pa nila yun. At alam naman natin, pag ang sasakyan natin nalubog sa baha, lalo kung galing sa imbornal yan o kanal, pag maruming tubig, mas madaling masira yung pang-ilalim. At dagdag gastos yun sa mga riders and Grab driver. And hindi lang sa kanila, pati sa mga private motorists, katulad natin. Totoo yan. At habang busy naman ang impeachment, Marlon, na ang pangit nga naman ng optics na habang bumabaha sa Metro Manila, tuloy pa rin ang impeachment. Sobrang nakakasuka na ang optics na yan. True. Ang magandang optics nga, yung pagtapos ng hearing kanina sa impeachment, sana may makunan man lang, no, sa mga prosecutors na to, na naiipit yung convoy nila sa baha. And kahit yung mga private prosecutors, sila kapunan, na nalulubog sila sa baha, ay higit lalo, sana maranasan talaga, or alam ko naman, nararanasan may dinaan ng baha ang mga senator judges, particular si Senator Erwin Tulfo, na sinabi niya mag-move on na tayo sa issue ng baha. And pag nadaanan niya yun, sana bigla siya magmuni-muni, bigla niyang maisip na, tama ba yung sinabi ko? Mag-move on na sa baha. Actually, Marlon, maraming na-late kanina, ayon sa ating kaibigan, maraming na-late kanina sa impeachment trial because hindi sila late because tinamad sila ng gising. Pero dahil marami nang traffic, marami tayong nakitang bakanting upuan, maraming na-late. At to the point na even sa session kanina, maagang dinismiss, in-adjourn, no? Para rin sa kaligtasan ng lahat. Dito natin masasabi na tama ka, balikan natin yung mga nagsabing mag-move on na, balikan natin yung mga nagsabing hindi nababaha sa Cebu, hindi nababaha sa kung saan, balikan natin yung mga nagsabi na siya ang nag-expose ng korupsyon ng flood control, Marlon, pero hindi niya binigyan ng linaw, hindi niya binigyan ng solusyon, hindi niya binigyan ng hustisya. Balikan natin, Marlon,
ang lahat ng mga nasangkot na pangalanan ng 18 Marines natin, or now only 14 ang nanindigan, Marlon, ha? Balikan natin yung mga pangalan na yan. Yes, Luistro, you said you mentioned Luistro. Balikan natin ang distrito ni Luistro. Balikan natin ang distrito ni Joel Chua. Ganon din yung pilit na naghahanap kung nasaan daw si Inday Sara, si Pastor Benny Abante. Kumusta ang inyong mga distrito? Diba? Ngayong panahon na to. Balikan natin itong lahat na to ng mga punong abala sa paghimay sa 125 billion pesos. Milyon confidential budget ni Vice President Sara Duterte. Samantalang tahimik sila at ayaw nilang magsalita patungkol naman sa mababa pa ito. 545 billion pesos na flood control projects na nilaan ng Bongbong Marcos administration simula taong 2022 hanggang 2025. Ang tanong dito, bakit napaka-mitikuloso nyo? At bakit gigil na gigil kayong busisiin? Yung 125 million pesos lang ikukumpara sa 545 billion pesos na inilaan at talagang ginastusan at talagang pinondohan ng pamahalaan. Tapos, hanapin natin saan ito napunta. At bakit sa kabila ng mga ganitong kalaking figure, ganitong klaseng budget, 500 billion pesos, bumabaha ang kalsada. Marlon, actually, kaka-post lang po ni Attorney Vic. Basahin po ninyo, bisitahin po ninyo ang kanyang pahina sa Facebook po, na ang taas na naman ng tubig sa Marikina, Marlon. Actually, mukhang umapaw na nga eh. Nakakatakot yan. Stella Kimbo, hanapin natin, balikan natin si Stella Kimbo, Marlon, na nahimik ng mahabang panahon. Para bang siya ay walang kaalam-alam sa nangyayari ngayon sa pagbaha ng ating bansa. Dahil din sa leadership niya, it was under her leadership for a while as, appropriate chair? Commission Appropriations. Oo, di ba? Naging siya yung humalili kay Zaldico. Pero nung mga panahon na si Zaldico ang siya rin naman ang lagi nasa tabi para magpaliwanag ng mga budget. Nasaan ka ngayon, Stella Kimbo? Ano ang lagay o ano ang sitwasyon ng Marikina sa pamumuno naman ng iyong asawa? Hindi na ba bumabaha? Di ba? Yan ang mga tatakungan natin. Lahat sila. Kamustahin natin? Oy, Manny Bonoan. Yusek Bernardo. May napangandaman. Maglolo o magtsuhin na Lucas Bersamin at saka Adrian Bersamin. And kay Congressman Leon Lebiste, no? Kong Leon, diba? Alam ko naman na patuloy yung pakikipaglaban mo at patuloy nakakahanga yung pagiging kritiko mo ng pamahalaan. Ilabas mo na yung Cabral Files. Ilabas mo na yung USB. Ang dami na nga USB na yan. Kung dito ito kasi makakapag-validate na yung pera na binabanggit ko kanina 545 billion pesos ninakaw at hindi napunta talaga sa tunay na flood control. Kung meron man, ginamitan tayo ng substandard at ang masaklap, ginamitan tayo ng ghost control. Tama rin ang sabi ni Congressman Mike Defensor, no? Ghost month na ngayon, mga ate at kuya. Bakit hanggang ngayon yung ghost project, wala pa rin nahuhubaran ng maskara at ang nakikita nating ipinakulong yung mga taong kritiko pa ng administrasyon. Hindi rin nga natin maintindihan, Marlon eh. Actually, Marlon, hinanap mo yung halagang bilyones na nawala dahil sa flood control lang to pa, flood control lang. Okay, sige. Flood control. Kanina, Marlon, sa impeachment, merong pa-optics ang prosecutors kung saan meron silang inilabas na mga props ng bundles ng mga libo-libong pera para ipakita sa tao na ano ang itsura ng 125 million pesos, Marlon. At of course, nag-produce sila ng AI-generated photos or image na ito ay mga nasa loob ng 4 na duffel bag or sports bag. Tawagin natin na gano'n. Alam mo, Marlon, dapat hindi na sila nagpaka-witty na gumamit ng AI. Dahil at least realistic na sana ang ginamit nilang sukatan ng dami ng pera ay yung mga bundles ng libu-libong pera
na nasa lamesa ng BGC Boys. Remember BGC Boys? Ano nga ang BGC Boys? Bulacan Group of Contractors. Yes. Sana yun ang ginamit na sukatan ng prosecutor judges, lawyers, Marlon, no? Para realistic, para hindi AI, para alam natin maisampal sa mga mukha ng maraming taong nagbulsa ng perang yan kung ano ang halaga na ninakaw ninyo sa sambayan ng Pilipino. At yung ginamit nilang props, ilang ano lang yung pulgada pa. Pag hilera mo yon, ilang pulgada lang yun. Kumpara doon sa nakita nung Blue Ribbon Committee hearing, na nakalatag sa lamesa yung tumpok-tumpok na pera na tunay. At tama, sabi mo, realistic, di ba? At dito, hindi ako magtataka, Pam. Mamaya lang o ngayon sa mga oras na to as we speak, meron ng maglalabas ng meme na kumpara yung props ng prosecutors at saka yung tunay na limpak-limpak na pera na ang mismong nag-present pa niya, kung hindi ako nagkakamali, baka mali ako itama niyo po ako, si Senator Judge Pantilo Ping Lacson. Yung retrato na yun. Mm-hmm. Marlon, ang ano lang naiinis ako habang pinapanood ko sa traffic yung impeachment na yan, no? Kasi bakit umabot sa ganung punto na meron kayong pa-effect na ganyan? Na para bang hindi nyo ma-imagine na ang halaga ng pera na milyones ay nasa sports bag. Pero you turn a blind eye or yung eyes, may third eye ka man o fourth eye ka man, binulag nyo yung mga sarili ninyong paningin sa katotohanan merong mas malaki sa sports bag na mga maleta na ang size ay small, medium, large. Bakit kinakailangan yung ma-imagine siya na nasa duffel bag? Kinakailangan yung bigay yung sukat mula kay Ma'am Gina Acosta kung gaano kalaki ang kahon and all. Hindi ninyo balikan yung nakahilerang mga maleta na nirolyo ninyo sa kung kani-kaninong mga opisina at bahay para malula kayo kung ano talaga ang halaga ng bilyones kumpara sa milyones na idinuduro ninyo kay VP Sara. Kasi nga, Pam, alam nila na dahil mababaw yung mga argumento nila at walang merito ang isinampa nilang kaso sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, ginagamit na lang nila ngayon ng impeachment court bilang lugar ng kanilang propaganda. Huwag nating kalimutan, kamakailan may mga nilabas pa sila mismong props na piatos, yung mga chichirya, di ba? Para lang pang optics nila, para lang makita. Pero ang hindi nila alam, habang ganyan, may mga nilalabas kayo na mga propaganda materials, hindi ito tatagos sa tao. Tumatagos ito sa tao, alam nyo, lalo lang nagagalit ang tao, lalo lang nagmumura, na kulang na lang sabihin nila, mga tang-inumin nyo, wag Milo. Ano pakialam namin dyan? Kung kailan diniposito, kung ano sukat niyan. Ako nga dapat hindi na nag-o-object yung defense lawyer. Si attorney, sino to, Pam? Bago siya eh. Sorry late kami dumating. Lindon. Attorney Lindon. No? Shout out sa iyo, boss. Ang galing mo. Dapat hindi na siya nag-o-object kasi ang dali naman isa-cross doon. Ano pakialam natin gaano kalaki sukat eh. Ang totoo, na-prove na ng mga nakaraang pagdinig na ginastos sa tama at ginastos at hindi binulsa at hindi ninakaw yung budget ni Vice President Sara Duterte. Hindi na dapat patulan niyan yung mga ganyang klaseng optics at dapat sa cross ang ilabas na optics. Tama sabi mo, Pam. Yung nasa lamesa ba ng billiard table? Billiard yun? O nasa lamesa mismo ng BGC, no? Oo. Well, of course, Marlon, nasasabi natin yan kasi hindi tayo yung nasa legal side. But we all know that the defense are black and white. Kung ano sinasabi ng batas, dito susunod. Kung ano sinasabi ng rules, susundin nila. Kung ano decorum ang kailangan, yun ang ipapakita nila. At nakita naman natin na magaling ang depensa dyan. I think it's really just to protect also the witness and the narratives
Marlon. Kaya kinakailangan sigurong i-object, di ba? Kasi naman, imagine mo, Marlon. Hindi, nasabi ko lang naman yun, na kung ako lang naman. Hindi ko naman Oo nga. question na ano Hindi. kung ako lang. Hindi. Ang sinasabi lang din naman natin is bigay din natin yung ina-assume natin, although we cannot assume, no, for them, na dahilan kung bakit kailangan gawin yon ng ng defense. Ano yun? So, hindi, yung tsa ko hindi. Oo nga, Marlon, umuuga ka. Ano ba? Cradle ba yan? Di pa, gusto ko lang i-flex, syempre. Hindi nga. Hindi kita. Anyway, susubukan ko hindi gumalaw, no? Kailang niregaluhan kasi ako ng isang gaming chair ng anak ko. Oo. Pero subukan ko hindi ugayin. gumalaw. Pasensya na. Hindi, Marlon. Ito kamakailan lang. Kasi nga, from mainit na pagtanggap ng Davao to the literal na mainit na Davao, umuwi tayo sa isang maulan at lubog na Maynila, Marlon. Ano ang unang-unang pwedeng dahilan sa sa pagbaha, Marlon? Itong nakita nating material online. Kanina, I think nasa eroplano na nung pinakita ko sa iyo to, Marlon. Diba? Boarding na Although tayo. ang source is the visual capital. Sabihin natin yung source, visual capitalist. Nangunguna, Marlon, ito. Number 1 ng Pilipinas, Marlon, and should we be proud? Kaya lang, sa sa level ng basura, sa laki ng basura, nangunguna ang Pilipinas. Wow, congratulations. Anyway, sabi mo nga, di ba? Pinakita mo sa akin yan kanina pa, nasa loob na tayo ng aeroplano. Sabi ko, gagamitin na naman nila tong propaganda na hindi flood control ang problema, kundi basura. Pero, sabi ko, problema pa rin ng gobyerno yan. Kung bakit may sandamakmak tayong ganyang basura, ibig sabihin, wala talagang nag-govern ng maayos. Wala talagang namumuno para ituro sa atin at ipatupad yung tamang segregasyon, tamang koleksyon ng basura, at tamang dump site kung saan itatapon ang mga ito. Kaya nga, pero Marlo, hindi kasi natin pwedeng ibukod yung issue ng basura at ng baha. Hindi pwedeng isisi ng gobyerno na dahil lumutang ang baha, sige, ito, tutukan natin, baha. Hindi pwedeng ganun Lalo na merong pag-ako ang isang presidente na ikaw or siya ang nag-expose nito. Di ba humarap siya sa foreign media, sa FOCAP, di ba? Tapos ipinagmalaki ulit niya na siya ang nag-expose and siya ang nakadiskubre ng corruption na ito. Hindi mo pwedeng isisi ngayon sa basura para lang sabihin mong malinis ang kamay mo at hindi ikaw ang gumawa niyan. Lalong-lalo na bukas na naman ang budget season. Yeah, ibig sabihin, Pam, kung palpak yung flood control project mo at palpak din ang collection mo ng basura, palpak ka bilang Pangulo. Kasi ang tunay na dapat namamahala sa sistema ng paghakot ng basura, hindi lang LGU, kundi pati national government. At kung may problema sa LGU, dapat bilang ama ng bayan, ikaw ang kumakausap sa LGU. Ano problema nyo dyan? Paano ba natin masusolusyonan yan? At alam natin, paulit-ulit natin sinasabi, ang proyekto sa infrastruktura, ang proyekto sa flood control project, dapat holistic ang approach. At ganyan din dapat ang approach sa paghakot ng basura. Dapat holistic din po. Bongbong Marcos. Ang holistic sa kanila, Marlon, yung pangangamkam Yun ang holistic approach. Oo. Yeah, tama. Doon napapatunayan ni Marcos na holistic strategy pagdating sa pagpapataba ng inyong mga bank accounts o ng inyong mga wallet, magaling siya. Pero yung para sa tunay na solusyon, Marlon, I don't think meron ka niyan, Marcos. Yung solusyon, wala ka niyan. Actually, wala kang solusyon kasi yung utak mo nasa 2028 na. Unang-una, namumroblema ka, wala ka pang kandidato. Pangalawa, namumroblema ka pa rin kung paano mo itutuloy yung corruption mo by staying in power. Kasi for all we know, Marlon, magkakaroon ba ng eleksyon? Tayo ba, mabubuhayan ba ang ating mga loob na makakakuha ng hustisya dito sa mga pambababoy na ginawa nila sa ating bansa? I don't think so. Diba? May solusyon bang haharapin ang bansang ito? At yung question ni VP Sara, Marlon,
may Pilipinas pa ba sa 2028?